Yan nakalagay. Daryuk Hills Ecotourism Center Development Project. Ngayong araw nga pala pupuntahan natin yun. Pero bago yun, dito muna tayo. Samahan nyo muna ako. Mula Rizal, tutulok tayo papunta ron. Dito na ako liliko papuntang Purok 2 ng Rizal, Purok 1. Tapos dadaan tayo sa Buena Vista. Ito na yung tulay ng Buena Vista dito sa May Santiago. Chill lang yung ride natin, na dahan-dahan lang tayo para hindi tayo mapagod. Maganda pa naman yung panahon. Masarap kasing magbisikleta pag ganito panahon, pag makulimlim. Hindi ka masyadong mapapagod kahit malapit man yan o malayo. Tulak pa tayo ng konti hanggang makarating na tayo dito sa Arco ng Buena Vista. Pero bago tayo makarating doon, basahin muna natin to. Hashtag Buena Vista, Santiago City. Pagkatapos yan, diretso na rin tayo kaagad. Papasok na ako sa Buena Vista at ito na nga yung Arco sa may gawing taas na yan. Yan yung Buena Vista. Shortcutan to papauwi ng Rizal. Bawal po sumalubong dito one way kasi to. Nakarating na ako sa tulay ng Kalaw, buti naman hindi masyadong matraffic ngayon. Sa bagay, mas maaga pa kasi to kumpara paghapon, napakahirap dumaan dito, masyadong marami sasakyan. Hanggang makarating na ako dito sa may Kalaw West. Ito yung barangay hall nila. Tapos dediretso pa ako, tapos sa dulo kakanan ako. Ito na nga yun. Dito na pala ako dumaan, para sakto rin naman yung binabaybay ko na to. Ay dito na padaan sa may simbahan na malaki, dito sa may bayan. Diretso ulit hanggang makarating ako dito na sa papaliko ng palengke. Yung paliko na yan, yung gawing kaliwa na yan, yung papasok ng palengke. At ito nga yun. Dito sa part na to na dinaanan ko, dyan maraming barbershop. Papasok pa lang yan pero paano pa kaya pagdating mo dito? Nandito na yung karamihan sa hinahanap nyo, pero hindi ko naman sinasabing lahat. At dahil nga sa palengke nito, dito na maraming mabibili. Andyan na yung mga damit, yung mga pwede kayong mamalengke sa paninda nyo, yung mga karne, nandito na lahat yun. Mga mall na maliliit. At ito nga yung lugar na yun na to, kung mga matagal na kayo hindi nakapunta rito, malamang meron na rin talagang nabago simula nung nandito kayo. Kaya naninigurado ko kung matagal kang nawala sa Santiago ay talaga namang maninibago ka ng gusto. Malaki na rin talaga kasi yung pinagbago at marami na rin nadagdag. Marami na rin nagsaradong pwesto, pero meron din namang mga pumalit. Sabi nga nila kapag kami nawawala, meron pumapalit. Ganun lang kasimple. Ayan nga, kung nakikita nyo, inaayos na nila yung mga gate 1, gate 2, gate 3, ganyan kasi dyan yung papasok ng mismong palengke. At ito naman yung pinaglalagyan ng estatwang Kalabaw, yung historical landmark ng Santiago dati. Sisilip ako dun mamaya, sama lang kayo. Samahan nyo lang ako hanggang makarating tayo sa dulo. Lalo yung last part nito, yun na maganda. Padyak pa ng konti hanggang makarating ako dito naman sa may Santiago Athletic Stadium. Kilalang kilala to bilang isang oval. Ang tawag nila dito oval ng mga taga rito. Marami rin pumupunta rito dati. Kumaliwa na ako, pagdating sa dulo, kumana na ako. At ito na nga yun, bali dadaanan ko Malbar, tapos Caloocan, Baluarte. Yun ang pupuntahan natin hanggang Balintokatok. Dahil naman bigla lumalakas yung ulan, kaya sumilong muna ako dito sa lugar na to. Napakaganda rito, maaliwalas, makulay, at ang tahimik. Dahil siguro sobrang aga pa, kaya medyo tahimik pa rito. Pero kung titingnan nyo, napakaganda ng lugar na to. Alam nyo ba kung saan to? Katambon nga lang yun nangyari, hindi naman lumalakas, kaya naman dumiretso na rin ako. Bali dito na ako dumaan sa may harapan ng Santiago Sports Arena. Habang tinitingnan ko nga yung unti-unti yung Santiago Sports Arena na yan, napansin kong ginagawa na nila yung mga kanal dito sa may harapan ng sports arena. Madalas kasing binabahayan kaya naman inaayos nila unti-unti para naman maiwasan yung matinding pagbaha sa tapat ng arena na to. Bigla ko na nga lang din naalala nung ginagawa pa lang tong arena na to. Nakaantabay din ako dyan hanggang matapos. Hanggang ngayon ito na nga siya ngayon. Parang napakabilis din talagang tinapos. Diniretso ko na nga at pumanik na ako ng Daryok, hindi ko na pinakita. Nagmerienda na lang ako dito kasama tong aso nila. Yan, pumanik muna ako sa Daryok para syempre papawis. Para meron naman konting ahon. Tapos pupunta ako dun sa estatwa. Sa estatwang Kalabaw. Pero bago yun, ito muna ang silipin natin dahil gawa na nga yung kalsada dito sa papasok sa ginagawang ecotourism dito sa may Daryok mismo. Ito yung lugar, silipin nyo lang. Tingnan nyo mabuti, napakaganda rin dito. Ito yung itsura nya. Maganda rin yung plano nito pag natapos. Diretso rin pala gawa rito. Ikutin ko kasi nandun daw sa kabilang gate yung detalye niyan ginagawa niya. Ayun Mabilis din nito Ito, welcome to Villa Pascua. Ginagawa na rin dito yung kalsada. Ayun. Ayan nakalagay. Daryuk Hills Ecotourism Center Development Project. Bawal daw pumasok kasi construction site daw yan. Ayan, makita nyo naman na yung simula. Villa Pascua. Pero mabilis din yung construction dyan
Parang nung nakaraang taon lang, parang pinaplano lang yan. Pero ngayon, ayun na yung nagawa siya. Maganda rin yung nakalagay sa plano nito eh. Nakita ko nung last year. Sabi nung matandang nag-aalaga ng baka, parang ano daw yan eh, parang Bornham Park ng Baguio, sabi niya. Para sabagay, parang ganun nga lang din yung gagawin. Yan sila yung mga nagtatrabaho dun sa loob. Ayun yun, no? Dariok Ecotourism. Diyan kasi ako kanina sa kabila na yan. Ito na yun, no? Yung papasok na yan. Yung pagkaliwa mo na yan. Ayan na yung katuktong ng sementado. Kaya pumasok naman ako para makita. At ayan na nga yung development, no? Ng Dariok Ecotourism. At ako naman, uuwi na ako. Paano? Hanggang sa muli. Bye! Ang punta natin. Dito sa part na to wala na ako masyadong sasabihin. Basta ang hinihiling ko na lang at ng iba na maisaayos to. Ito kasi yung nagsisilbing historical landmark natin dito sa Santiago dati, kaya sana lang maayos. Hindi man mailipat pero sana maiayos ng maganda.